Magandang araw, Pilipinas! Ako si Cyril May F. Rivera, ang inyong kabataang field reporter mula sa Great Tengo. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang isang napakahalagang kasanayan sa ating wika, ang pagsasaling wika. Pero bago ang lahat, halina't mag-i-interview muna tayo ng ilan sa ating mga kamag-aral. Tara, samahan niyo ako! Pwede ka bang ma-interview? Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang pagsasaling wika? Yung paglilipat ng isang wika mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Salamat, ate. Tama iyon. Pero mamaya, aalamin natin kung ano pa ang mas malalim na kahulugan nito. Ikaw, Adi, sa tingin mo, anong kahalagahan ng pagsasaling wika sa panahon natin ngayon? Nakakabuti po para makausap po yung mga ibang tao na hindi po alam yung mga wika natin. Tama. Thank you, Adi. Ang galing. Tama, may isa na naman tayong tamang sagot. Ikaw naman, sa tingin mo, paano nakatutulong ang pagsasaling wika sa pang-araw-araw natin buhay? Hindi ko po alam. Pwede po bang magtanong? Subukan nating isalin sa Pilipino ang linya mula sa isang kanta. Narito ang linya. You are the reason why my world is bright. Pwede mo bang isalin sa Pilipino? Ikaw ang dahilan kung bakit maliwanag ang ako. Salamat po. Hi Lord John, pwede mo bang isalin sa salitang Ingles ang pangungusap na para kanino ka bumabangon? I like up to go this door. Hi mga kuya, pwede niyo bang isalin sa Ingles ang salitang pang-ilan kayo sa magkakapatid? Sinong gustong mauna? Ikaw muna. Pang-last ko. English? Sige kuya, thank you po. Ngayon, ano nga ba ang pagsasaling wika? Ayon kay Santiago 2003, ang pagsasaling wika ay paglilipat sa pinagsasalinang wika sa pinakamalapit na katumbas na diwa at estilo mula sa orihinal na teksto. Hindi bawat salitang isinasalin, kundi ang diwa at ang kahulugan nito. Ngayon, ano nga ba ang katangian ng isang mahusay na tagapagsalin? Una, sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasampot. Dapat naiintindihan niya ang kahulugan at damdamin ng mga salita. Marunong siyang gumamit ng diksyonaryo. At higit sa lahat, nauunawaan niya ang mensahe ng wikang isinasalin. Pangalawa, sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wika. Mahalaga ito para sa pagkakasunod-sunod, estruktura at sa pagbuo ng pangungusap. Kung mali ang gramatika, ay mawawala ang kahulugan. Pangatlo, kakayahang pampanitikan sa pagpapahayag. Hindi sapat ang marunong magsalita. Dapat may estilo, may sining at marunong gumamit ng angkop na pahayag, lalo na kung tula, kanta o kwento ang isasalin. Pang-apat, sapat na kaalaman sa paksa. Dapat alam ng tagapagsalin ang paksa upang maiwasan ang maling interpretasyon. Kung tungkol sa agham, sa teknolohiya o kultura, dapat may background siya dito. At ang ikalima, kaalaman sa kultura ng dalawang bansang sangkot. Nag-iiba ang kahulugan ng salita depende sa kultura. Kaya dapat alam ng tagapagsalin ang pinagmulan ng orihinal na teksto at ng wikang pagsasalin. Kaya naman, sa tuwing tayo ay nagsasalin, huwag lang salita ang ililipat. Unawain natin ang diwa, ang kultura at ang tamang paraan ng pagpapahayag. Ito si Cyril May F. Rivera, ang inyong kabataang field reporter mula sa Great Tengo. Hanggang sa muli at magandang araw sa ating lahat.